Diyos marahay na pagkaunta po sa nagubos mga kabarangay, Diyos marahay na hapon, asin Diyos marahay na aga, Diyos marahay na banggi pa. Yan po ang pagbatikan sa tuya na programa kasi naka-live po kita worldwide through via sa Facebook asin sa YouTube kan Bicol TV Sorsogon. So abangan po doon sa tuya na programa ngunyan, na episode ngunyan na Biyernes na naman or madalion ang maglipas ang oras, ang panahon, ang aldaw, mapasko na naman. Lampas na sarong Berman, ma-October pa. Ang satuya na 2025, madalion na mag-approach as in busy na ang satuya ng mga buot na magserbi sa satuya na banwaan, lokal as in national. Ma-file na kan COC this coming October 1. Abangan manindo. And of course, ang satuya ng mga kapulisan magiging busy man sa pagtabang sa satuya ng mga COMELEC officials na para magkaigwa kita nin malinig as in orderly election ngunyan na maabot na 2025. So tabangan man po nindo mga kabarangay na sa tuya po ng mga kapulisan na maging matuninong sa tuya na gaganapon na election sa 2025. Dako lang nagmamauot, sige pag kursunada iyo ang sa tuya po na ilaag sa balota. Ang sa tuya po na programa ngunyan magkakaigwa kita nin mga nagkairimitaran na mga station, police station sa paagikan sa hindi ng mga chief of police mga sinugo na mga mahihigos na pikad o ni na PCR personnel sa tuya po na mga iba o manlain-lain na police station. So abangan po ninda sinda sa tuya na bilog na programa ngunyan. Hatod po ini sa Indo kan Sorsogon Police Provincial Office sa tuya na kapartner na Bicol TV. Ang sa tuya po na kapartner na local talagang iyo ang nagmamayagpag na Bicol TV, local TV station digdi po sa tuya na probinsya nin Sorsogon. Alagad abot na nga ini sa world bilog na world i-search lang nindo ang Bicol TV sa YouTube asin sa Facebook. Mahihiling na po nindo ang mga programa kan Bicol TV. Siring man po ang mga nagpo-programa na mga manlaylay na agencies para ngani kan pulis kasangkayahan digdi po sa Sorsogon. So ang programa ta po of course hatod sa Indokan sa tuyang officer in charge ngunyan si Police Colonel Roque A. Bausa. Siring man siya man ang Deputy Regional Director for Operations kan Police Regional Office 5. Alagad mga kabarangay, buot ko na imbitaran kamo sa aga bago ko itao sa Indo ang sa tuya ng mga kaibahan ngunyan. Sa aga pala na magkakaigwa kita ni mga activities sa Sorsogon Police Provincial Office. Suporta duman po sa bida program kan DILG inibaga na kampanya kan DILG na sa anti-illegal drugs, buhay ingatan, drogay ayawan. Magkakaigwa kita nin fun bike, siring man fun run asin zumba sa Balogo Sports Arena. Gaganapon sa aga petsa 27 alas 5 an pagkaaga. So kung buot nindo na magsabay sa Samuya, pwede po kamo magsabay, magduman na lamang po sa area. Kuya Harold, mabalik po kita, tawan mo no nakita nagkapirang pagirumdum bago kita magpadago sa satuya na mga bisita ngunyan.
Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Sige mga kabarangay, tataram ko pa ya kasubago na imbitasyon niya mo na sumabay ka mo sa tuya na kampanya laban sa illegal na droga sa paagi po kaini na bida program kan DILG ni na buhay ingatan droga ay ayawan na sa fun run asin fun bike asin zumba sa Balogo Sports Arena asin alas 5 ang pagkaaga. Ang ruta ka ini haranimad lang ang fun bike mga 15 kilometro man po yan sa maagi po kita digdi sa diversion Kabid-an, diversion duman sa Ibong sa may Makabog, tapos sa Pangpang lusot naman kita digdi sa may Coastal Road, asin balik kita duman sa Balog Sports Arena. Siringban ang ruta kan fun run digdi sa may Balogo, pababa diyan sa may Salog baga, sa baba kan high school, tapos pasiring duman sa Capitol, asin digdi sa Rizal Street, asin Magsaysay Street, pabalik na duman sa Balogo Sports Arena. Mga 3.8 kilometers man yan. So tama-tama na exercise. Asin ang mas pakatapos kan fun bike asin fun run, haralatan duman giranay sa arena, pag okay na, nakaabot ng iba, magsumba-sumba na. Ayan. So, tamang exercise, 3-in-1. So, yan po sa tuya po na imbitasyon. Sige, pasiring na po kita, mga kabarangay sa tuya na kaibahan, na magtataumanin mga information hali man sa inda na area of responsibility. Ini po na Matnog Municipal Police Station. Sir Mike, and sa lahat po ng ating mga kasama dito, mga sir and ma'am po. In behalf po ng aking Acting Chief of Police, si Police Captain Jonathan M. Hapa, ako po si Staff Sergeant Bernice Garland, Assistant PICAD PNCO po ng Matnog MPS. Diretso na po ako, sige Sir po, Mike. Sa ngayon po, ang status po ng aming municipality or ng Matnog municipality is naman po, tahimik at peaceful naman po. Yan po ay resulta ng ating pinaigting po na police visibility, checkpoint, or yung tinatawag po natin na intensified police visibility po. Araw-araw po tayong nag-iikot po dyan sa terminal, ay sa seaport, and then sa terminal, and then sa public market po, para po mas maramdaman po ng community na tayo po ay handang tumulong po sa kanila. And at the same time, makaiwas na din po sa mga posibilidad na pag-atake po ng mga kriminal. And then sa ating naman pong PICAD activity, continuous naman po ang conduct ng ating BPATS training po, and then barangay and school visibility po. Doon naman po Sir Mike sa Blue Lane, continuous naman po, systematic naman po, and matiwasay naman po ang pamamalakad po doon sa tulong po ng ating provincial and local LGU.
systematic naman po ang queuing po ng ating mga pasahero po. So, yaon po ang pagbabantay nindo sa port kan matnog. Yes po. Lalong-lalo na ngunyan naman may mga may raot na naman kita na panahon. Naghabol pa sa September. So magiging basic mo kung araw kaya na may mga Yes po. stranded vehicle. Alagad magayon ang flow kan kan matnog dahil duman sa blue lane. Opo, dahil po dun sa Blue Lane, Sir Mike, maganda na po yung queuing and systematic na po. So, may igwa pa kita partner. Siguro sa pagbabalik niya to itauta ang hotline number kan matnog. Yes, Po? Sige. Sabi man, may imported naghihiling sa tuya. Good morning. Good morning po, watching from OFW Kuwait City. Si Ligigan Maria Pinky. Salamat tunon po sa imo, or maraming salamat sa sayo, Ligigan Maria Pinky. Or kung English man, good afternoon, good morning. Siguro Bicolano man ini, or taga digdi sa Sorsogon, taga hanga kan Bicol TV. So salamat tunon po sa imo. Ingat po kamo diyan sa Indo po na kinamumugtakan diyan po sa Kuwait. Ang gabos ng mga OFW niya to diyan, mag-iringat-ingat para sigurado ako na dakol na antipon nindo na maabot na mapasko na naman baga. Sige salamat tunon sa Indo. Babalikan ta ang matnog ngunyan na pasiring kita sa Gubat Municipal Police Station. Good afternoon po, Sir Mike, at good afternoon po sa mga kasama ko po ngayong hapon na ito. Ako po si Police Staff Sergeant Bernadette Estilier, ang Assistant PCAD PNCO ng Gubat MPS. So diretso na po ako, Sir Mike, sa Unit Accomplishment Report nitong buwan ng September. Una po, Sir Mike, sa arrest on wanted persons. So nakapag-aresto po kami ng 5 na may kaso. Una po, kasong qualified theft. 2 po sa RA 7610. Isa naman po sa frustrated homicide. Isang slight physical injuries and grave threats. Nagkaroon din po kami ng isang operasyon sa illegal gambling kung saan 2 po ang arestadong violators po. Gayon din po, nagkaroon din po kami ng buy-bust operation kung saan po naaresto po dito ang isang drug pusher po natin. Drug pusher po sa bayan ng Gubat, kung saan nakumpiska po dito ang nasa 750 grams na marijuana na nagkakahalaga po ng estimated value nasa 75,000 pesos. Sa PCAD accomplishment naman po, padagos po ang ato pakikipag-ugnayan sa mga barangay para po diri na po masudlan sin illegal na droga ang bayan sang Gubat. Kasi kahapon nga po ay naideklara ang bayan ng Gubat as drug-cleared municipality. Congratulations sa Gubat. Sana po ito ay patuloy na kumbaga hindi ma-void. Kaya nga po kailangan po namin dito ang suporta ng bawat isa, ng community, kasi police, community, barangay, LGU, yun po ang dapat magtulungan para po mapanatili na hindi po mapasukan na ng illegal na droga ang bayan ng Gubat. Sige, congratulations sa banwaan nin Gubat. Asin ng kasabay nindo ang Castilla na madeklara as drug cleared municipalities. Digdi po nakadagdag na sa dakol na munisipyo asin syudad na nadeklara kan oversight committee kan PDEA sa pagdedeklaran kan sa indong mga lugar as drug cleared municipality and city. Asin in connection pa man giraray nga ini sa aga nagigibuon ang saro sa magiging activity pa man ito na pag-award digdi sa mga naging cleared na mga municipality asin city digdi po sa probinsya nin Sorsogon. Ang activity ta po sa aga region wide ito region wide ang bida usapang bida ang satuya na kampanya sa illegal na droga ang target talaga sa ang probinsya nin Sorsogon sa lalong madaling panahon. Hopefully kung makahabol ngunyan hanggang December madeklara kita na first province as drug cleared declared as drug cleared province. Siguro sa maabot na next year
target yan kundi man ngunya na makakahabol kita. So hopefully maging first kita na probinsya na madeklara as drug cleared province. Abangan ta po iyan. Di po iyan imposible kasi ang satuya ng mga kapulisan, ang satuya ng PDEA, ang satuya ng mga LGU talagang buo ang suporta sa PNP as in sa PDEA na laban digdi sa illegal na droga. Okay. Pasiring na kita mga kabarangay sa saraw panyato na kaibahan ali po dyan sa Pilar Municipal Police Station. Good afternoon po sa gabos po na yaon po digdiyon yan. Sa mga nagiiling po niyan sining programa, maray na hapon po sa gabos. Yung mga unit accomplishment lang naman po ng Pilar is nakapagtala po ng or nadakip po yung isang isang municipal most wanted person po, rank number 3. Sa may kaso po itong 2 counts of act of lasciviousness at 3 counts of rape by sexual assault under Article 266-A po. Upon verification po sa A warrant, ay mayroon pa po siyang standing warrant of arrest po sa Palawan, Puerto Princesa po in regards to violation of section number 5 of or RA 7610 po. And nakapagtala din po ng illegal fishing po sa municipality of Pilar. At mayroon din pong revitalized katok po last September 5 po. May pumunta po sa estasyon. Nag-turnover po siya ng isang caliber 45 pistol. Regarding naman po sa PICAD section, ang patuloy po nagbibigay ng mga lectures and mga paalala po ang mga PICAD personnel po sa ating mga parents and teachers associations and sa mga kabataan po natin dyan sa Pilar. At saka nakiisa din po ang Pilar MPS po sa simultaneous earthquake drill po na ginanap po sa Pilar Community College. Tapos po yung mga upcoming events naman po is pulisyahan po, tapos yung gagawing pong Paraw Festival po, nakaisa din po ang Pilar MPS po sa pag-security po doon sa mga activities po ng nasabing festival po. Yan lamang. Magayon ini mga kabarangay na na ito na na accomplishment kan Pilar, ito na nasa iwarant nahiling pa na may mga ibang kaso palan ini na nadakop ninda. So iyon ang kagayunan kay ini na nagle-level up niya to na serbisyo kon sa tuya po nakapulisan. So minsan nga may nagkukuwang police blotter, pero pag verify igwa pa lang siya kay mga iba or may kaso or mga kaso sa ibang lugar na nakomiter. So congratulations sa tuya na mga kapulisan diyan sa banwaan nin Pilar. Siring man nasambit niya ang earthquake drill, talagang kasuhapon ini na third quarter simultaneous earthquake drill na ginibo sa mga opisina, sa mga eskwelahan. Yan po ang pigkondukta kasuhapon. Magayunon man nga nito talagang may may hali sa Disaster Risk Reduction Management Office na nag-evaluate kan sa tuya po na mga ginibong earthquake drill. So talagang dapat araw kayan na day po basta-basta ang iba nga ni dati nagkakararaw-karaw pa, nakaurulok pa pag nag-earthquake drill. Alagad naglilipas ang mga bulan, ang mga quarter na talagang seryoso na. Nagiging seryoso ang sa tuya na mga empleyado, mga eskwela, mga estudyante sa pagkondukta kaini na earthquake drill. Tayaon may evaluator kita. Nagtataonin na komento as in critics sa ginibong earthquake drill o ginigibong earthquake drill sa iba-ibang opisina as in eskwelahan. Sige, thank you very much sa Pilar. As in ngunyan ang mahiguson niya to na kahigos ka ini na Chief of Police
talagang hands-on kung talagang natrabaho. As in, makulang yan. Kung hilingon nindo Richard Gomez sa screen, hilingon nindo dyan taon-taon. At talagang mga moreno ang dating. Talagang lalaking lalaki. Siring man talagang sa higos sa accomplishment yaon na naging na siya sa bulan. Talagang napamahal na sa iya ang bulan. As in, talagang duman, nagserbi na siya na almost sa sarong taon na sa iyang pagiging Chief of Police. Sige, sa tuya na Chief of Police kan Bulan Municipal Police Station, si Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat. Okay. Good afternoon, Mike. Opo, sir. Of course, good afternoon. Ano pala ang sa inyong mga followers, worldwide. Opo. Worldwide. So, maski dahil pa ako nakaabot sa sa US, nahihiling kita. Yaong pa lang kita duman. So, Mike, pupunan ko sa kuya na na istorya yung nung last September 16, ang iyong lingkod ay recipient ng medalya ng kadakilaan doon sa regional office. At Congratulations. Nabigyan nila ng pagkilala yung accomplishment natin. Yung accomplishment na ito is this is a buy-bust operation. But hindi siya normal na buy-bust operation. Kasi after buy-bust operation, nung nalaman namin na yung tao ay hindi taga Bicol, taga Calamba, Laguna, binirify namin sa iwarrant. Just like what Pilar MPS accomplished. Binirify namin. Upon verification, it turned out na may another 3 warrant of arrest pa siya. Ang malupit dito, Sir Mike, at number 25, national most wanted person with reward of 135,000. DILG listed siya. So nakikita natin yan kung paano ang gamit ng yung e-warrant. E-warrant. Upon accomplishing doon sa dahil talagang positive siya sa buy-bust, tiningnan natin. At maganda yung system na ito na nakakatulong talaga. Maski nandiyan ka lang sa police station mo, pwede ka pa mag-accomplish. So, at sinerve uli namin yung warrant of arrest na yon. Na 3, murder. Ang biktima niya pa is a police officer. Taga saan ito, sir? Taga Laguna, Calamba, Laguna. So, nagdayo sa Bulan. Mayroon po siyang kalibin partner doon. At yung gawain niya sa Laguna, dinala niya doon pagiging pusher sa Laguna. At ang sabi ko nga, nakaligtas siya sa Laguna Police, baka hindi siya makaligtas sa Bulan. Sa Moon. Sa Moon, no? So, yun po, at salamat po sa pagkilala, at of course, nagpapasalamat ako sa mga tropa ko sa Intel Operatives, at kung hindi dahil sa kanila, although kasama talaga ako personally doon sa operation, hindi natin ma-accomplish na successful yung ito. At nagbunga pa. Yung accomplishment, nagbunga pa na mas bigger accomplishment. Pag ganito, sir, na may reward, sino ang tumatanggap? May policy po dyan ang gobyerno. Of course, bawal dyan tumanggap ang any government employee. Doon po yan sa informant, yung civilian. Pinapangalan sa kanya ang cheque. Ganun po yon. At mayroong ibang unit tayo na kasama doon. At maganda kasi pasalamat nga sila. Kasi kung hindi sa effort ng pulis, matagal na nila. Dekada na nilang hinahanap itong tao na ito. Dahil lang sa nagkataon na talagang, sabi nga, pwedeng maitago mo ang mga bagay-bagay, but hindi mo maitatago lahat. Nakatago siya doon, pero hindi siya nakatago dito sa Bulan. So, congratulations sa okay, Bulan. Salamat. At nung nakaraan naman na September 23, nag-conduct tayo ng Enhanced Managing Police Operation. Hindi ito normal na Enhanced Managing Police Operation. This time, kasi pumasok sa isip ko, since na yung bear months has already started, so, kung mapapansin ninyo, tumataas ang crime during these bear months. So, ang ginawa ko po, nag-conduct ako ng Enhanced Managing Police Operation, inviting the security sectors. Yung mga security managers, katulad po nung nakaraan, yung security manager ng GSAC, Bulan Branch, yung LCC, kasi may bago na naman na LCC doon sa amin, yung sa lending institution,
sa bank, sa terminal. So marami pong nag-attend doon at nakikita ko isang magandang practice ito kasi talagang effective. Kasi kung titingnan natin, ang crime nangyayari sa loob ng establishment kung saan limitado man ang presence ng pulis doon. Hindi man tayo pumapasok palagi doon, nagpapatrolya sa loob ng LCC. So maganda na na-discuss namin sa kanila yung different modus operandi para in order for them to know kung ano yung mga sekreto ng mga would-be criminals. Kasi once na alam nila ito, may iwasan nila ito. May iwasan nila ito. Of course, nandiyan dyan yung strengthen ng ano nila, ng building nila. Of course, yung installation ng mga CCTV camera, malaking tulong po yan. Nag-attend din po doon yung security officer ng Las Palmas subdivision. Sa Bulan. Sa Bulan. May subdivision pala sa meron po Bulan. doon parang association ng homeowners. Civilian siya pero pinabayaran. May nagjo-duty doon. Ganun po sa nakikita ko, maganda ito na maski gawin din na practice ng ibang station na during MPOC, isabay yung mga security forces, managers, security forces para makatulong talaga. Sa kanabanggit, marami pa kaming mga topics na na-discuss doon, including yung pagpapail ng demanda. Kasi sa amin, alam nyo naman na pagka pinail mo ang kaso arrested, irregular mo, bumababa ang score natin sa investigation. Kailangan ma-file yan through inquest proceeding. Isa po yan. At nung nakaraan naman, kahapon, nag-attend ako ng MPOC, Municipal Peace and Order Council. Kasabay na rin po doon yung MADAC, yung Municipal Anti-Drug Abuse Council, at yung yung mga tatlo yun na pinagsabay kahapon kasama ang aming local chief executive. At marami po na natakil doon. Yung pag-i-establish ng tourist police sa Bulan. Prinopose ko sa kanila at nandoon yung representative ng Sangguniang Bayan at tutulong sila through passing of resolution na susuportahan nga yung proposal ko sa kanila na magkaroon ng tourist police na may bisikleta at pipilian ko kayo ng mga gwapong pulis sa Bulan. Kasi dapat dito yung may mga tindigan. Ang tourist destination sa Bulan? Sa ngayon po mayroon at yan din yung gusto ng aming tourism officer at ng aming local chief executive na kung mapapasin nyo kasi ang Bulan, kulang ang tourist spot. But this time, tinitingnan nila at tinedevelop nila yung mga tourist spot ng Bulan. So marami doon na mga pwedeng katulad po doon sa may Kalumagon, may kuweba pala doon na historical talagang noon pa nung time pa nung mga during yung mga ninuno pa. Yes, mga century na nakakaano ito. Gagawin nila yon na mas maayos. Malapit po ito sa Eco Park at meron din pong dinedevelop na resort doon. Meron po sa Otabi, meron po doon sa Biton. At marami pa pong iba kasi malaki po ang Bulan at makikita natin halos-halos araw-araw may makikita kang turista, maging local man ito o foreign national. So, thank you very much sir. Bati lang natin ito. Shout out natin si Kagawad, former Barangay Captain Bert Maranyo Valdez sa Pangpang. Thank you very much. Sir Bert, and of course si baliktad to Arabelo. Baliktarin ko Arabelo mas madali. Rold Arabelo. Yan. At si Papa Bern na nakikinig at nanunood po sa ating programa. Salamat tunon pa And any other information sir para po sa ating mga kababayan? Sa mga sa mga kababayan natin diyan sa Bulan, ang Bulan po ay ito. Sabihin natin na ang peace and order situation ay manageable. Mayroon lang nung nakaraang linggo, mayroon kaming incident, ng shooting incident, but this incident is isolated at yung case po doon was already filed in court at kung alam naman ninyo yan, yung victimizing ito kay Corporal Pilismino at kay private first class Forte ng Santa Magdalena, naka-file na po ang kaso nito at sa ngayon po mag-schedule na lang ng hearing.
At ano po, nakikita ko sa yung mga ngayong linggo, simula po nung Monday, wala po tayong insidente. Opo. Mayroon din na vehicular incident, but isolated po ito kasi alam naman namin na during investigation, nakainom. Kumbaga ano ito, human error. Human error. Opo. So, maliban po dyan sa mga, lalong-lalo na sa mga tagapanood natin na nasa bulan, huwag po kayong mag-alala at ligtas po kayo sa bulan. At kung mayroon man kayo na alam na information, huwag pong mag-atubili na i-report kaagad sa amin at ang aming opisina ay bukas po 24 oras para po ibigay sa inyo ang kaukulang responde, kung anumang klaseng responde ang pwede namin maibigay sa inyo. Opo. And message mo po, sirs, para ngayon darating na ang filing ng Certificate of Candidacy na nabanggit ko po kanina, halos election period na. Yes, totoo po yan. At isa yan na issue na na-raise doon during sa Municipal Peace and Order Council. May nag-raise kasi doon na papaano yung mga far-flung barangay, coastal barangay, na pupunta yung mga aspiring candidate na magkakampanya. Ang sabi ko sa kanila, prior to the activity, mag-request na ng pulis, sabi ko, whatever political affiliation they belong, bibigyan namin sila ng security. Okay, at yun lang po. So, talagang nakakasiguro po kayo, mga kabarangay, dyan sa bulan, lalong-lalo na yung mga magpa-file ng mga Certificate of Candidacy. Talagang sinabi ng ating Chief of Police na sisiguraduhin ang kaligtasan nyo. Dahil nga, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sige, thank you very much, sir. Mamaya, kung babalikan tayo para magbigay tayo ng hotline numbers sa ating mga police station. Ngayon, ang ating kasama naman, ang kapitbahay lang ng Bulan Municipal Police Station, ang 2nd Mobile Force Company. Ayun, so isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Pinaparating po ng aming matikas na Acting Force Commander, Police Major King Ashpinar Capurcos. Ako nga po pala si Patrolman Michael Angelo Renagno 30s, Assistant PCAD PNCO or PSB Focal Person ng Sorsogon 2nd PFC. So Master, sisimulan ko na po sa aming operational accomplishment. So nung nakarang September 5 po, nagkaroon po tayo dyan ng isang successful surrendery. So kasama po natin ang ating kapitbahay, ang Bulan MPS po. Ito pong surrendery po natin ay nag-surrender po ng isang caliber 38 revolver po at may kasama pong 3 live ammunition. Ito po ay ni-enroll na po natin sa Task Force Baliklob Program under ECLIP po ng EO70 NTF-LCAC. So gaya nga po ng lagi nating sinasabi, ang mga kapamilya po natin or kapatid or kakilala natin na gustong magbalik loob sa pamahalaan ay hindi po namin kayo tatalikuran. Ayun. So marami po tayong binibigay na tulong under EO70 po, Task Force Baliklob Program. Kagaya nga po laging master na sinasabi namin, kami po sa 2nd PMFC po ay open arms, yan, and open legs po na tinatanggap po kayo na pagbabalik sa pamahalaan natin. Kasi hindi lamang po kayo magkakaroon ng mga serbisyo, panlegal o anuman po, pati rin po ang inyong pamilya. Nagkakaroon po sila ng scholarship at livelihood program po galing po sa ating pamahalaan. So, kung kayo po ay mga kakilala at gustong magbalik loob, pwede po kayong lumapit sa amin at dumulog sa aming contact number po, ang 0933-8126252. I repeat po, 0933-8126252. Kung kayo po ay mga kakilala, pwede din po kayong lumapit sa pinakamalapit nyo pong barangay local government unit, ang inyong mga parish priest, mga imam at mga pastor po. So, sana po magtulungan po tayo upang mabawasan or mapuksa po ang ating CTG or NPA at maging mapayapa na po ang ating buhay. So, yun lamang po sa 2nd PMC Master. Maraming salamat po. Mga upcoming activities tayo dyan sa 2nd Mobile Force Company. Ayun, so Master, hihintay po natin ang approval po ng ARCAD po sa ating newly deployed RPSB. So, matatapos na po kasi ang revitalize police sa barangay po natin sa Gubat, sa barangay Hupi at Lapinig. Hinintay na lang po natin ang approval sa ating isinabit na new target barangay po na mabibigyan po ng tulong mula sa ating mga national government agencies, ating mga partners and stakeholders, lalong na po sa ating mga private agencies na gustong tumulong at magparating po ng mga suporta
sa ating komunidad. So, papunta na po tayo ngayon sa 2nd District at doon na po nating isasagawa ang revitalized police sa barangay. So, thank you very much. And bukas parang may awarded din ang RPSB team ng Sorsogon, sa RPSB team sa Dita, ang Gubat. Ang RPSB team nila awarded din sa usapang bida bukas na activity. And speaking of activity, Kasanggayahan Festival this October talagang magiging busy na naman po ang sa tuya ng mga kapulisan digdi sa probinsya ng Sorsogon sa pagbabantay po kan sa tuya ng mga turista na magdidirigdi sa Sorsogon. Mga maghihiriling po kan iba-ibang activities digdi po sa mostly ang mga activities ayaw digdi sa sentro sa syudad kan Sorsogon. Dakol ang mga activities asin sa tabang po kan sa tuya ng mga kapulisan sisiguraduhon po ang kaligtasan nindo sin ang ini na mga mahiling kin mga concerts, iba pang mga activities, mga iba-iba pa naman. May mga beauty pageant kita digdi sa sa ito na Miss Kasanggayahan. Oo, dako lang activity iyan. Asin ang may mga concerts na yun. Ayun, yun. Swerte si ang ating COP. At talagang malapit sila sa ang area nila doon sa Pulis Kasanggayahan. Miss Pulis National Pulis Kasanggayahan. Sana kumuha sila ng escort na PNP. Yan mga makikisig na ating kapulisan. Sige, thank you very much. First PMFC second PMFC. Ngayon papunta tayo sa Magallanes Municipal Police Station. Ang isa kong matikas na classmate. Sige, classmate, good afternoon sa imo. Good afternoon, classmate. As in, naghihinan nyo gan programa digi sa meeting. Sa pinginot po kan sa moyang acting chief of police ni si Police Captain Edwin L. De La Puente. Ako po sa indong lingkod si PSMS Ronaldo Gigoban ang Pikat PNC kan Magallanes para magtoki update kan sa moyang accomplishment as in pikat activities. Nakaaging semana po dua kita tulong accomplishment sa illegal fishing dua po kay ni paggamit ng compressor as in ang saro po na illegal fishing na sa fish sanctuary. Igwamang kita ki accomplishment sa warrant of arrest. Duo po kami ang estapa ang kaso. Tapos ang saro po ang attempted homicide. Sa PICAD activities naman po, continuous ang sa tuyang programa nga school visitation as in barangay visitation. Magtao ki mga crime prevention tips sa mga estudyante as in sa mga tao. Maski nga ni po sa tuyang social media account na Magallanes MPS Sorsogon PPO, nagataw kita ki mga crime prevention tips para ma-inform sa tuyang komunidad. Sige partner, kung tuo mo ang sa tuya na hotline number sa Magallanes. Kung iguman po kamo ki idudulog o informasyon na may tatao sa Magallanes MPS, pwede po kamo mag-text sa mga numerong 0998-598-6073. Turong ko po ang cellphone number kan sa moyang istasyon 0998-598-6073. Ayan, okay. Thank you very much sa Magallanes Municipal Police Station. Kung mapasyar ka mo dyan sa Magallanes, kung natandaan nindo ito na hotline number ninda kung gusto ka mo magpatabang sa inda. Ano man na tabang ang gusto nindong ipaabot sa indo. Kan sa tuwing mga kapulisan, di po kami magduwa-duwa na text or call o message dyan po sa mga number na itinaakan sa tuya ng mga kapulisan sa iba-ibang police station. Siring man, ibabalik ko duman sa tuya na kaibahan dyan sa Matnog para man po sa karagdagan na information asin sa iya man po na hotline number itatao sa indo.
Yes po. Again po, kung may gusto nyo po kayong i-report or humingi ng tulong or kahit anong queries po, wag po kayong mag-atubiling tumawag sa aming hotline number 0998-598-6074. Again po, 0998-598-6074 po. Yan po, Okay. sir. So, yan po ang hotline number kan Matnog Municipal Police Station. Pasiring kita sa gubat. Sa bayan naman po ng Gubat, ang hotline number po ng Gubat MPS 0998-598-6070, 0998-598-6070. Yun po ang hotline number po ng Gubat MPS. Basta pilar naman kita. Kung mayroon man po kayong gustong idilog sa himpilan po ng Pilar MPS, ito po ang aming numero. 0920-46-79-218. Uulitin ko po, 0920-467-9218. Naway mag-ingat po ang lahat dahil ang gusto ng pulis, ligtas ka. Yan. So, balikan ta po ang Bulan Municipal Police Station. Okay, Sa paagi po kan sa inda na Chief of Police, si Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat. okay, actually, Sir Mike, yung hotline namin, halos lahat na business establishment doon, may dikit na. May Halos sticker meron na. na sila. Maliban doon sa binibigay namin na maliit na pwede sa wallet. Meron po silang Parang ginagawa calling card. namin yun, maganda. Calling card. Magandang, ano siya, parang tarp na ididikit doon sa ano. Maski mag-ikot po kayo sa Bulan, maski sa banda kanto-kanto dyan, lalo establishment, yung Jollibee, 7-Eleven, PNB, LCC, lahat po yan may dikit ng number namin. So, pero yung mga wala naman na malayo sa establishment, ito po yung number ng hotline number ng Bulan, 0908-8127-615. I repeat, 0909-8127-615. At isa pa po, 0998-59-86-064. 0998-59-86-064. So, sa amin po, sinisiguro ko sa inyo na pag tumawag kayo, re-respondihan kayo. Opo. Wag lang po yung mga nandoon sa Coastal Barangay na talagang hindi siya, mas maganda kasi alam nyo na hindi lahat na barangay na re-respondihan. Makakarating man kami, but siguro madidelay ng kaunti because of, sabi nyo nga, ang gusto ng pulis, ligtas. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Pero dapat ligtas din kami. Ang pulis, opo. Okay, dinagdagan ko ng kaunti. Okay, thank you very much, sir. And balik kita sa sa second PMFC partner kung may dadagdag ka pa asin uliton ta ang hotline number nindo. Ayun po sa Second Provincial Mobile First Company po, maliban sa aming hotline number na 0933-8126-252, 0933-8126-252, meron po kaming mga Facebook page po, lalong-lalo na po sa Sorsogon 2nd PMFC PPO po, at ang aming Revitalize sa Police Barangay, RPSB 2nd PMFC po. Lahat po ng aming mga accomplishments at mga upcoming activities patungkol sa aming mga partners and stakeholders po at ina-post po namin doon. Abang-abangan nyo po, pwede nyo din pong i-share, pwede din po kami mag-positive comment at mag-like po ng aming mga accomplishments para po mapalawak po natin ang mga dialogo na ginagawa natin patungkol sa EO70 NTF-LCAC. So, yun lamang po, Master, sa amin. Maraming salamat po. Partner sa Magallanes, kung may idadagdag ka pa. Sa partner, sa Kasanggayan Festival, may mga event kita nagigibon sa Magallanes? Yung partner, magagawa kay First Mass sa yan, oo. Dumampalan ini sa Indo. Ang preparasyon na Magallanes MPS, big, nakaplano naman para sa seguridad gan mga devotes, mga magsiring ba. So, yan po naitaw naman kan Magallanes ang cellphone number ni Kasubag-o. Asin mga kabarangay, sa pangaran po kan sa tuwi na mga, of course, ang naging kaibahan niya to ngunyan. Asin another invitation pala kan sa tuwi ng mga kapulisan sa maabot po na October 2.
ang magkakaigwanin LTAP caravan inibaga na pagre-renew o sin pagpaparehistro kan mga firearms nindo na naglaps na ang registration, license to own and possess firearms. Igwa po magkakaigwanin na caravan dyan sa Castilla, sa Kumadkad Castilla sa LGU compound. Tandaan po nindo ang petsa October 2, 2024 para di na po kamo magduman sa Legazpi. Sabi nila, one-stop shop naman ini. So, sa iba na mga requirements, makukuha naman po nindo duman sa Castilla. Atab-ataban lang po nindo. Sige po, sa pangaran po, sa tuya ng mga naging kaibahan, ang gubat, ang pilar, ang bulan, ang second PMFC, ang matnog, ang Magallanes, asin ang sa tuya po na talagang mahiguson, asin day kita pig pabayaan sa satuya na episode ngunyan. Ang technical people niya to si Kagawad Joey, asin si Kuya Harold. Sa pangaran naman po ni Sir Sauro Amistoso, ini po si Police Executive Master Sergeant Mike Espeña, hanggang sa masunod po niya itong programa, ang Police Kasangkayahan in Focus.